Pag-usapan natin ngayon yung tungkol sa transfer ng ownership ng sasakyan. Kasi actually hindi ko na po mabilang, ang daming nagme-message sa akin, ang daming nagko-comment doon sa YouTube video namin regarding sa transfer of ownership, sa process na tinuro ko. Ang dami po nagme-message sa amin kung pwede daw sila magpa-assist para may mapatransfer yung pangalan ng sasakyan nila. Now, ito, nagsimula to nung pumutok yung issue, yung linabas na administrative order sa LTO na kailangan na i-transfer lahat na pangalan ng sasakyan. Halimbawa, nakabili ka ng sasakyan, dapat obligado ka na ipa-transfer to sa pangalan mo. So, ibig sabihin, yung mga second-hand cars na nabibili, o nakabili ka ng second-hand na sasakyan, tapos hindi pa nakapangalan sa'yo, dapat may palipat mo na sa'yo. So, yun yung tungkol doon sa administrative order na inilabas or pinablish noong August 30, 2024 and implement na September 16, 2024. Now, ngayon, para sa mga viewers po natin, para sa mga nakabili po sa akin ng sasakyan, huwag po kayo mag-alala kasi ito po naka-hold po ito, pinag-uusapan po ulit ito at parang in-stop muna ito hanggat hindi klaro lahat kasi ang dami pong questions, ang dami pong katanungan na dapat pasagutin bago po ito i-implement kasi sobrang dami po ng masasagot talaga. Imagine pag hindi mo na pa-transfer, mayroong 20,000 na charges sa buyer at mayroong 20,000 na charges sa seller. Magugulat ka na lang pag renew mo ng license mo na meron ka ng penalty. So, parang magiging naman to magiging channel of corruption na naman to. Kasi, sorry for the term, pero ganun ang mangyayari. Magiging channel of corruption yan. Kasi imagine, bakit hindi 1,000, hindi 2,000, hindi 5,000? Imagine ang laki ng penalty. 20,000 sa buyer at sa seller. So, talaga naman mag-worry ka. Even ako, nag-worry ako kasi ilang years na ako nagbebenta ng sasakyan. My God! Ang dami na siguro magiging penalty. But anyway, pansamantala naka-hold po ito. Pinag-uusapan pa po ito. Pero, ganun pa man, kailangan natin maging handa. Kailangan natin maging prepared talaga sa ano man ang kalalabasan nito. Pero, just to give you an idea, bakit naging mahirap ito. Imagine itong administrative order kasi na nilabas, retroactive po itong administrative order ito. Anong ibig sabihin po ng retroactive? Ibig sabihin, cover po nito lahat na bumili o nagbenta ng second-hand na sasakyan simulat sa pool. Yan po yung retroactive. Kumbaga, in-implement itong administrative order na to noong September 16. Pero, lahat na nagbenta ng sasakyan, even before September 16, nagbenta ka last year, 2 years ago, 3 years ago, 5 years ago, 10 years ago, still covered ka po nito. So, yun yung malaking problema. Kasi bakit? What if ikaw nagbenta ka ng sasakyan 2 years ago? Tapos yung binentahan mo, hindi mo na mahanap. O, di ba? So, though hindi ka naman kagad-agad magkaka-penalty kasi wag mo na lang muna i-report sa LTO na nabenta mo yung sasakyan na yon. Di ba? Pero what if baliktad? Ikaw yung nakabili. Yung nabilihan mo, nag-report na siya na naibenta na yung sasakyan. So, obligado ka dapat hanapin yon. Kasi imagine 5 days after na ma-execute ang deed of sale, dapat yung seller mag-report na sa LTO na nabenta niya na yung sasakyan. And dapat, 20 days after the execution of the deed of sale, dapat mai-transfer na rin ng nakabili ng sasakyan. So, ang daming what if dyan What if yung nakabili sa'yo nasa ibang bansa?
paano malalakad yung transfer of ownership? Or what if yung nagbenta sa'yo, patay na. Tapos expire na yung ID, or hindi mo mahanap yung owner, or hindi mo na mahanap yung seller. Magkakos po siya ng delay. Or sabihin man natin, ano ba? What if ako, nakabila ako ng sasakyan, pero yung nasa ORCR, hindi ko kilala kasi ang dami na palang deed of sale na dinaanan. So, ang daming magiging, ibig sabihin, walang takas, ibig sabihin, ang dami pong mapipenalize talaga sa 20,000. Kaya, siguro, isa yun sa rason bakit ang dami nagme-message din sa akin. Ngayon, again, nasa usapin po ito ngayon, and hopefully, mapalitan nito. Although, the intention is good po, imagine, the intention is good kasi, of course, malilesen din naman talaga yung crime. Mas madali yung pag-trace ng crime. Pag may mga accident na nangyayari, mas madali ang pag-trace kung sino ba ang involved, kung sino ba yung may-ari, na carnap, madali matrace. Wala nang gaanong hahanapin pa kasi kung sino mismo nakapangalan sa ORCR, yun mismo yung ita-target nila. So, magiging madali lahat. So, ang ganda, napaganda ng intention nila sa administrative order nito. Pero yun nga, marami po talaga ang masasagasaan nito. Even nga ako, sabi ko, kinabahan ako kasi what if marami na pala ako na ibenta na sasakyan. Though wala naman gaano nakapangalan sa akin, pero kawawa naman yung ibang mga nabilhan ko ng sasakyan, tapos yung nabenta namin hindi naman napatransfer. So, ayun. Wag po muna tayo dito mag-worry, pero still, maging handa po tayo. Paunti-unti na rin natin hanapin yung mga nabenta natin na sasakyan or yung mga nabilhan natin ng sasakyan. And hopefully maging maayos ito. Kasi, anyway, ang mangyari naman kasi nito, hindi naman siya malalaman ng LTO na binenta mo na yung sasakyan hanggat hindi nagre-report yung seller. Ang problema lang doon, kapag na-involved sa aksidente yung sasakyan, tapos nakita na iba pa ang owner, tapos ikaw ang owner, ibang may gamit, yung nagamit, nagsabi na nabili na sa'yo, so, mapipenalize ka na rin. So, talagang mahuhuli pa rin ng LTO. So, yun nga, unti-unti na lang natin. Unti-unti na lang. That's why kami rin talaga, every time na nagbebenta kami ng sasakyan, prefer din talaga namin na kasama yung transfer of ownership para wala nang masyadong hassle sa buyer at sa seller. So, wala na sila masyadong iisipin. Pero meron din naman kasi talaga mga buyer na ayaw na nila ipatransfer sa kanila. Parang gusto na lang nila open deed of sale or deed of sale, mag-execute na lang ng deed of sale. So, ayun. Nakakatakot kapag ma-implement ito at retroactive itong administrative order na to. So, I'm sure, ngayon pa lang, magiging channel of corruption po ito talaga. Diba? Sigurado yan kasi malaking pera yung involved. So, anyway, sa mga nagme-message sa akin na magpapatulong mag-transfer ng sasakyan, medyo mahihirapan po. Mahirap po talaga at hindi ko po kayo ma-assist kung wala po kayo sa Bicol. Kasi kapag magta-transfer of ownership po tayo, dapat po nandito yung sasakyan nyo kasi dadalhin po yan sa highway patrol. Magka-clearance po tayo, magka-crime lab po tayo. So, kailangan po dito yung sasakyan. Marami kasi nag-message sa akin, merong from NCR, merong from Davao, merong from CDO, meron from Sarangani Province. So, hindi ko po kayo ma-assist kung nandiyan po yung sasakyan ninyo. So, ang matutulungan lang po namin, yung mga nandito lang sa malalapit. Pero, pwede kayo mag-message sa page namin, mag-message lang po kayo. I-send nyo po, picturean nyo lang yung mga hawak nyo na documents para makita namin at susubukan ko po sagutin lahat
kung ano po yung mga step by step na gagawin ninyo para mapatransfer niyo yung sasakyan nyo. So, nung nakaraan, meron na kaming na-assist from Las Piñas. So, nagpatulong siya, mapakancel yung ROD. Tapos, in-assist namin. Then, nung nakaraan, may tumawag din sa akin. Libre po itong ginagawa namin. Wala naman po itong bayad. Tulong na lang po ito. So, kung kinakailangan yung tulong, picturean nyo lang po lahat na documents nyo. Excuse. Send nyo po sa page namin and i-try ko po ma-assess at ma-send po sa inyong step-by-step process ng transfer of ownership. Okay? Mabilis lang naman ang process ng transfer of ownership. Kahit kayo po mismo yung maglakad, walang problema, or mag-utos lang kayo para hindi na kayo magastusan. Mga nagtatanong magkano ang inaabot ng transfer of ownership, depende po yan sa status ng sasakyan nyo, kung naka-encumbered pa, kung kailangan pa ng confirmation, cancellation of mortgage. So, depende po yan kung expire pa yung rehistro mo. Kaya mas maganda, mas makita ko po yung documents nyo para ma-estimate natin magkano yung gagastusin nyo. So, siguro kung basic na documents, mga nasa 5,000, 4,000 to 5,000, matatransfer ni. Yun na yung pangalan ng sasakyan nyo. So, kasama na po dyan lahat ng mga binabayaran from HPG, Crime Lab, LTO, mga stencil, mga inspection, land bank, kasama na po yun dun. Okay? So, pagtsagaan nyo lang po talaga. Pagtsagaan nyo lang po, medyo madami yung proseso. Madami yung nagko-comment. Ibang-iba daw talaga ang Pilipinas. Ang daming proseso kumpara sa ibang bansa. Okay lang po yan. Hayaan na po natin nun. Ganun po talaga dito sa Pilipinas. Kaya nga, it's more fun in the Philippines. Diba? So, hayaan na lang natin yun. Kasi ganun talaga ang proseso. Gawin na lang po natin. And, actually, marami naman pwedeng tumulong sa inyo. Pero mas maganda kung kayo mismo at alam nyo, kasi para hindi kayo magbayad ng sobrang lagi. Ang dami kasi kahit dito sa amin, ang daming nag-assist dito mag-transfer. Mga fixer na tinatawag. Pero yun nga, malaki din talaga yung sisingilin sa inyo. Okay, so hanggang doon lang. Regarding doon sa administrative order, pansamantala, pinag-uusapan po ito. Although, na-publish na po ito, implemented na po ito September 16, pero pansamantala naka-hold ito at hindi naman sila basta-basta kasi marami nga po yung nagko-complain, kaya pinag-uusapan ulit ito at pinag-aaralan. Pero again, mas maganda maging handa pa rin tayo. Okay? So, yun lang mga kapatid. Have a nice day and good night. Good night everybody.